Isang magandang araw po sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito po, napakainit na balita, no? Donald Trump nagbabala, no? Na hindi umano na maaari sumunod ang Colombia at Cuba at Mexico dahil sa narco politics. Kilala naman natin itong si Trump na talagang parang si Tatay Digong, ayaw na ayaw niya po ng mga drugista, no? Kasi po, bakit po? Kasi po, ang isa sa mga po nakakasira ng bansa po, tandaan nyo po, etong mga drugs. No, yan po ang isa sa mga parusa, kumbaga sa isang bansa. Kapag meron kanya, kaya nga isa sa mga Pilipinas, alam nyo ano, kahit anong galing ng mga pinklawan, ng mga pinklawan, mga galing yan eh. Ako, ito totoo lang pera biro hindi ako plastic na tao Yung mga pinklawan na yan, mga dilawan, magmula kay Pinoy, mga may pinag-aralan yan, matataas ang tinapos niyan, magagaling yan. Ang mga pinklawa, andiyan mga ganyan mga doktor, magagaling ng mga lawyer. Tapos ang pag-aaral ng mga yan. Pero iba sa kanila may kulang. Alin yon? Yung tapang na harapin yung mga dapat harapin. Katulad ng ginagawa ni Tatay Digong. Bagay na hindi nila ginawa. Kaya overall, hindi sila nananalo sa politiko. Siguro tama na yun, tama lang, masapatan na yun, matawag sila magagaling. Pero hindi sila magaling pagdating sa politiko. Dahil sa politiko, tandaan nyo, buhay ang nakataya dyan. Bakit? Darating sa pagkakataon, pag ikaw presidente, marami kang mababanggang matataas na tao, mga narco politics, mga etc., mga oligarch, dami. Yan ay kaya mo bang banggain yan? Sige nga. Yeah. Kaya bang solusyonan yan? Si Tatay Digong, nasusolusyonan yan. Hindi ko sinabi na solusyonan. Nasusolusyonan ng Tatay Digong yan. 'Di ba? Yung panahon niya. 'Di ba? Kaya ito si Donald Trump, economics, sabi niya economic presidente, no? Ayaw isa sa mga dahilan ng mga gulo sa kaguluhan sa buong daigdig. Tandaan nyo, ang droga. No, diyan po nagbabagsak. Tama Pilipinas, na kurakot na marami pang drogista, 'di ba? Kaya nga iyan ang kampanya ni Duterte, unahin yung mga drogista dahil pag nauna yan, mawawala. Mawawala. Tayo mo, mababalitaan mo, sinako yung babae, nilagay sa maleta. Di ba? Alam mo yon? Dati, alam ko, tao lang nilalagay sa maleta, ngayon pera na. Hindi. Alam niyo ito ano pinakalaman ko, ano pinakapunto ko dito? Talagang seryoso si Trump. Ayon po dito kay Greco Belgica, na dating former PACC chair, nagbabala si Press Trump na maaari sumunod na ang Colombia, Cuba at Mexico dahil sa narco politics. Sana hindi ito mangyari. Ngunit kung hindi agad magbabago ang sitwasyon dito sa atin, hindi na rin nakakagulat kung si Pangulo Marcos Jr. ang susunod na i-call out ni Trump. Hindi malabo. Bakit? Palagay na, wala ako siya sabing si drugista si BBM Ayon niyan kay Amy. Sinabi, kung sakaling halimbawa man, hindi man si BBM, yung sa Pilipinas na lang, ba? Sabi nila, hindi pa pakikialaman ni Trump yan kasi hindi kaalyado niya Pilipinas. Bakit? Yun nga Yun nga malaki ang chance na pakilaman kay kasi kaalyado kaya, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo 'di ba? Halimbawa yung kapitbahay mo, magkakampi kayo. Papayag ka ba hindi mo pag malasakitan niya? 'Di ba? Ganun lang yun Ibig sabihin, dito malaki ang tsansa may tsansa na maaaring itong mga narco politics na kagaya ito, isusunod di umano ang Colombia, Cuba, Mexico. Cuba ba yan? Cuba. Diba? Hindi malamo ang Pilipinas. Diba? Alam naman natin ang Pilipinas, kaya nga si Tatay Digong, isang Tatay Digong ang naupo, talagang kita nyo naman, napakarami. Pinalalabas na ng iba na yung panahon daw Tatay Digong, wala naman daw talagang droga masyado. Si Tatay Digong daw talaga ang pinuno ng droga. Biruin mo yon. Talaga nag-hallucinate na sila, no? Parang sa panahon ngayon, wala naman daw talagang kritiko si BBM. Ang mga bayan trolls lang daw yon. Wala naman daw talaga yung mga nasa comment sa Facebook, tahimik lang daw lahat yon. Wow! Luzon, Visayas, Mindanao. Ang daming tao. Sabihin, tahimik lahat yon. Yung mga nakikita nila nagko-comment daw na masasama, mga trolls lang daw yon, mga computerized. Kayo, naniniwala ba kayo? Siya. Ito, bago tayo magpatuloy, isang subscribe, isang like muna dyan para sa mga bago tayong
ganitong talakayan na masustansyan na usapan. Ngayon pero ilagay nyo dyan, naniniwala ba kayo na si Donald Trump ay malaking tsansa na isunod na ang bansang Pilipinas matapos lang tong Colombia? Sige nga, diba? Sige nga, ilagay nyo nga dyan kung anong idea nyo, kung anong mga searching nyo na nagbabala na ba si Trump sa Pilipinas? Meron bang gantong mangyayari? Kayo nga, sige nga. No. Oh. Ito yung sinasabi natin na dumating yung pagkakataon na maaari tayong saklolohan ng Amerika. Oh. Binigyan diin ni former Binigyan din ni former PCC Chair Greco Belgica ang seryosong aplikasyon na lumalakas ang narco-politics narrative matapos lumutang ang babala ni US President Trump hinggil sa posibleng pag-target sa Amerika, pag-target ng Amerika sa ibang bansa. Para kay Belgica, ang ganitong pahayag ay hindi dapat baliwalay, lalo na ang Pilipinas. Alam natin ang Pilipinas, sagad na sa na puro drugistan iba. Nagbabala si Press Trump na maaari susunod na ang Colombia, Cuba at Mexico dahil sa narco-politics. Sana hindi ito mangyari, ngunit ang hindi agad magbabago ang sitwasyon dito sa atin, hindi na rin nakakagulat kung si Pangulong Bongbong Marcos ang susunod na i-call out ni Trump. Ayan. Oh. Basahin po natin dito mismo sa site na to na Trump calls Colombia, Petro. Si Petro po ay isang presidente doon ng bansa ng Colombia. Tignan nyo ha. Tingnan natin kung totoo sinasabi ni Belgica. Sabi totoo talaga kasi nababasa naman sa international mga news to, mga ganyan. Tinawag ni Trump si Petro ng Colombia na isang leader ng illegal na droga at pinutol ang tulong ng US sa bansa. Ayan na. Oh. Babawasan ng Estados Unidos ang tulong sa Colombia dahil ang pinuno nito na si Gustavo Petro ay walang ginagawa upang pigilin ang produksyon ng droga. Ayan na, yan sinasabi ko sa iyo. Wala kang ginagawa. 'Di ba? Ayan ang ayaw ni Trump, 'di ba? O, kakampi ka ng US, Pilipinas. Sa tingin mo walang gagawin si Trump? Hindi kayo sumagot. Na hindi ba nabalitaan ni Trump yung ginawa ni Amy? Speech niya doon sa INC rally. Hindi ba niya nabalitaan nyo? Hindi ba nababalitaan ni Trump na ang Pilipinas talaga, sabi pa ng iba, si Duterte daw, kung di daw nakulong sa ICC, ang dadamputin daw si Duterte, dadalhin doon sa Amerika, dadalhin daw ni Trump doon. Kasi nga, uhulihin si Duterte kasi daw, ang pinuno doon ng drug lord si Duterte. Biruin mo yon, ang lakas hallucination na yan eh. Hindi na imagination eh. Hallucination na yan. Oo. Desperado na kayo. Sipin mo yon. Tatay Digo, pagkakamala mo, get na get sa droga. Sabi niya, hindi kasi yung anak niyang si Baste may tato na dun sa likod, sabi ni Triniling. Diba sabi, kaya si Duterte, etong mga to, pag nagkasala si Baste, nagkasala si Pulong, i-credit nila sa tatay. Sabi ko sa inyo, lagi ko sinasabi, si Cain pinatay si Abel. Hindi porket pinatay ni Cain si Abel, kasalanan ni Eva yun. Diba? Hindi porket pinatay ni Cain si Abel, kasalanan, gano'n na rin si Abel. Diba? Hindi porket, halimbawa, may kasalanan si Kitty, may kasalanan si Sarah, gano'n rin ba yung tatay? Diba? Yan ang hirap sa inyo. Minsan mag-isip-isip kayo. Diba? Ulit, babawasan ng Estados Unidos ang tulong ng Colombia dahil sa pinuno nito na si Gustavo Petro na walang ginagawa upang pigilin ang produksyon ng droga. Sinabi ni Pangulong Donald Trump noong linggo, nagpaalala sa palitan ng Washington sa isa sa mga malapitan nitong kaalyado na sa Latin America. Sa isang post sa social media, tinukoy ni Trump si Petro bilang isang leader ng illegal na droga. Ayan na. Sabihin ko sa inyo, hindi malabo yung sinasabi ni Belgica, ni Greco. Kung dito sa hindi ko sasabi totoo to, pero binabasa natin lang to. Kayo mag-search, gusto ko, kita nyo naman, ito yung site, PBS, kayo mag-search. Tinagalog ko lang tong narrate na to, pero English siya. Pwede nyo basahin sa English din, may translation naman. Di ba? Dito dito sa binabasa ko, sinasabi dito, na nagpaalala si Trump, dahil kasi, anong nangyayari dito, sabi, ulitin ko sa isang post sa social media, tinukoy ni Trump na si Petro bilang isang leader na illegal na droga. Di ba?
Isabihin, kumikilos si Trump sa mga presidente ng Pilipinas na nasasangkot siguro sa mga pulburon o sa anuman. Diyan kumikilos si Trump. Kaya naisip ni Greco, kung totoo man yung sinasabi ng kapatid ng presidente, eh baka tayo isunod, lalo na sa panahon natin ngayon, ang dami sunod-sunod. Di ba? Pag nahuli, sinaksak ni ganito, ama, anak, sinaksak ang tatay niya, tatay, sinaksak ang anak niya, lasing, nanaksak ng call center agent, kinidnap ang isang nursing. Hindi na kasi nursing kasi panggabi lagi, kaya yan ang biktima lagi eh. Oh. Kababaitaan mo lahat ng yun gumagamit ng droga. Di ba? Oh. Naisip siguro ng Belgica at ang iba pa, mangyayari ito sa atin, hindi posible. Hindi imposible. Ito ay possible na mangyari sa atin na maaari baka isang araw, isang linggo isunod tayo. Babalaan, i-call out, sabi niya ni Greco, i-call out daw si Marcos. Baka isusunod, sabi baka lang naman. Pero dati siya sabi niya hindi naman siguro, hindi naman dati siya sabi na susunod ang Pilipinas. Walang ganon. Ang sa atin lang, teorya lang naman yun na isusunod, baka isunod ni Trump yung Pilipinas. Pero ayon kay Belgica, malaki ang tsansa at sa binabasa natin yon. Tuloy natin. Nabababa ang rating ng ulitin natin sa isang po sa social media, tinukoy ni Trump na si Petro bilang isang leader na illegal na droga na bababa ng rating na napaka-popular. Nagbabala ang Pangulong Republikano na mas mabuting isara ni Petro ang mga operasyon ng droga kundi isasara ng Estados Unidos para sa kanya at hindi ito magagawa ng maayos. Pagkalipas ng ilang oras, inanunsyo ni Defense Secretary Pete Hegseth ang pinakabagong pag-atake ng US sa isang barkong umano'y may dalang malaking dami ng mga narkotiko. Ayan na, sasabi ko sa inyo. O kaya nga nananawagan yung iba. Ito nagsisimula na. Hindi ko alam kung paano magsisimula to pero nang matindihan nagsisimula na yung mga ibang mga vlogger at pati ibang mga netizens sa Facebook. Nagpo-post sila, tinatag si Donald Trump na Trump, please, Pilipinas naman, pakiagapan. Totoo. Nababasa ko na. Tumatawag din sila kay Trump. Baka isang araw, pati lahat ng vlogger manawagan kay Trump. Pag ito napansin, di ba yung panawagan niya natin, tinag natin lahat ng, di ba ICC, hinahuli si Tatay Digong, tinag natin yung ICC, di ba? Na-call out yung ICC. Nalaman yun eh. What if pa kaya si Donald Trump? Kung i-post nila, i-post lagi, itag nila. Baka malaman lalo to. At sabi niya ni Rowena Guanzon, alam na ni Trump yan. Kaso nga lang, pag may nagko-call out ng ganyan, baka kumilos na. Di ba? Oh. Anya, ang barko na nauugnay sa isang grupo ng mga rebelding Colombian, ang National Liberation Army o ELN na may kasalungatan sa gobyerno ni Petro, hindi siya nagbigay ng anumang ebidensya para sa kanyang mga pahayag. Ngunit ibinahagi niya sa isang maikling video clip ng isang bangkang nilalamon ng apoy matapos ang isang pagsabog noong Biyernes. Si Petro ay kasing vokalista ng social media gaya ng kanyang katapat na Amerikano ay tinanggihan ng mga paratang ni Trump na ipinagtanggol ang kanyang pagsisikap na laban ang narkotiko sa Colombia, ang pinakamalaking tagaluwas ng cocaine sa mundo. Kaya na, usapang coke. Kayo na. Sabi, mainit. Hindi ito yung sa Pilipinas na droga, hindi. Ito yung coke na tinatawag nila. O kayo na humatol, kayo na humusga. Ayaw ni Trump talaga niyang coke na yan. O, kayo na humatol. O, kung malaki, sumagot nga kayo, malaki ba ang tsansa na isunod tayo ni Trump? Sige nga, kayo nga, bigyan nyo ng porsyento kung ilang porsyento. Sa akin bibigyan ng percent magbibigay ako 41%. 41% lang. Pero siguro pag nag-call out yung mga people in the social media, tinag si Trump, siguro, baka yung ginagawa nakita natin, siguro. Si Belgica, tinag si Trump eh. Ang pagsisikap na itaguyod ang kapayapaan sa Colombia ay hindi pagiging isang pagkalakal ng droga. Isinulat ni Petro, iminungkahi niya na si Trump ay niloloko ng kanyang mga tagapayo. Parang sa Pilipinas lang, no? Inilarawan ng kanyang sarili bilang pangunahing kaaway ng droga sa kanyang bansa at sinabing Trump
ay bastos at ignorante tungkol sa Colombia. Parang Pilipinas lang yan. Sabi ng mga loyalista, wala daw kurakot sa 2025. Si Duterte daw nang kurakot yung panahon niya. Parang ganyan lang yan, nananaginip itong mga gising na to, pati mga loyalista. Wala daw kurakot ang 2025. Si Duterte daw yun. Sinusolve lang daw ni Marcos. Yeah. Tanungin mo, sino pumirma ng budget ng 2025? Alam mo, sagot ng mga ignorante? Ha? Si Duterte daw. Paano nangyari yun? Presidente si Marcos ngayon. Di ba? Hindi naman lahat sumasagot ng si Duterte ang pumirma. Naniniwala sila na si si Duterte ang sanhi ng korupsyon ngayon. Sinusolve lang daw ni Marcos. Sinusolve lang ni Marcos? Ba't nagre-resign lahat? Bakit puro vlogger lang kakampi niya ngayon? Kaya, ang baba ng rating. Kaya, at ano yung mga flood control na to, mga lobas? Kung kalokohan lang pala ang flood control, bakit yung pinukulong yung mga engineer? District engineer. Si Diskaya, ba't kinukulong? Sige nga, kung joke-joke lang pala itong nangyayari ngayon. Ayan din ang hatol ng Colombia, oh. Halo parang lumalabas na niloloko lang si Trump ng mga tagapagpayo niya. Pangalawang beses ka naging presidente ng Amerika, maluloko ka ba? Hindi maluloko si Trump. Tandaan mo, napakatalinong tao niyan. Di ba? Ganyan talaga. Di ba? Pag ang katotohanan, minamapait. Inilarawan ng ministry ang ugnayan panlabas ng Colombia sa pahayag ni Trump bilang isang direktang banta sa pambansang soberenya sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng illegal na intervention sa teritoryo ng Colombia. Sinabi ni Ministro ng Depensa na si Pedro Sanchez sa mga reporter, ginamit ng bansa ang lahat ng kakayahan nito at nawala din ang mga kalalakihan at kababaihan na lumalaban sa pagbebenta ng droga. Ang pinakahuling pagsalungat ni Trump sa Petro ay ang pinakahuling pagsalungat ni Trump kay Petro ay nagtaas ng posibilidad ng isang lumalawak na sagupaan sa Latin America kung saan pinatindi ng US ang presyon ng kalapit na Venezuela at sa pinuno nito na si Nicolas Maduro. Kasi magkatabi ng Venezuela sa Colombia. Baba ng Venezuela, Colombia. Kapitbahay lang, boundary lang ata. Ang mga barkong pandagat, fighter jet at drone ng Amerika ay pinakalat sa rehiyon para tinatawag na administrasyon bilang isang armadong tunggalian sa mga kartel ng droga. Pinahintulutan din ni Trump ng mga palihim na operasyon sa loob ng Venezuela. Hindi tulad ng Venezuela, ang Colombia ay matagal ng kaalyado ng US. At tingnan nyo hindi tulad ng Venezuela, ang Colombia ay matagal ng kaalyado ng US. Sasabihin nyo, hindi tayo susunod ni Trump kasi kaalyado tayo. Ano yan, palakasan? Porket ka mag-anak ka, kakilala ka, kaalyado ka, hindi ka na isusunod ni Trump? Di ba? May possible. Hindi susunod, pero may possible. Di ba? Pangunahing tumanggap ng tulong mula sa Amerika sa rehiyon, ngunit ang pagtatanim ng coca ay umaabot sa pinakamataas na antas noong nakaraang taon ayon sa United Nations at nagkaroon ng panibagong karahasan sa mga rural lugar kung saan gumugol ang gobyerno ng mga taon sa pakikipaglaban sa mga rebelde bago umabot sa isang kasunduan pangkapayapaan isang dekada na ang nakalipas. Noong September, inakusahan ng Administrasyon Trump ang Colombia ng hindi pakipagtulungan sa giyera kontra droga. Ayan na, sabi ko sa inyo. ICC! Trinili, mga pingklawan, ayan, si Trump, kontra droga, gera kontra droga. Parang dito lumalabas, parang Trump talagang ginaya niya si Duterte. Naniniwala na yata ako, parang ginaya niya si Duterte. Kasi si Duterte nagsimula ng war on drugs. Di ba? Totoo yan. Sino ba nauna magpresidente? Si Tatay Digong, di ba? Saka si Trump, magkasabay yata yan Yeah. Ngayon, pangalawang term ni Trump Niya. Ayan siya sabi ko sa inyo. Bagamat noong panahong iyon ay naglabas na ang Washington ng pagtalikod ng mga parusa sa maaaring magdulot ng pagbawas sa mga tulong.
Tinatayang nakatanggap ang Colombia ng $230 million sa taon ng budget ng US na nagtapos noong September 30. Isang pagbaba mula sa mga nakarang taon na lumampas sa 700 million ayon sa mga datos sa US. Si Petro ang unang kaliwang pangulo ng Colombia ay paulit-ulit nakipagtalo kay Trump ngayong taon. Nang una ay tinanggihan ni Petro ang mga flight ng militar US para sa mga migrante, ipinapatapon na humantaw sa pagbabanta ni Trump ng mga taripa. Sinabi ni State Department na babawiin nito ang kay Petro nang dumalo siya sa United General Assembly sa New York City dahil sinabihan niya ang mga sundalong Amerikano na suwayin ang mga utos ni Trump. Biruin mo, parehas sa nangyayari sa atin, no? Suwayin mo utos niya ni Trump, di ba? Sa atin, ganun-ganun din, no? Hindi rin magkasundo sina Petro at Trump hinggil sa mga pag-atake ng Amerika sa mga bangka ng Caribbean. Noong linggo, inakusahan ni Petro ang gobyerno ng US ng pagpatay. Itinuro ang isang welga noong September 16 na anya ikinamatay ng isang Colombian nagkangalang Alejandro Carranza. Sinabi ni Petro na si Carranza ay isang mangingisda na walang kaugnayan sa pagbibenta ng droga at ang kanyang bangka ay may Iberian na itong bangka. Parang dilawan din tong yung presidente ata ng Colombia. No? Si Trump, ginagawa niya ang trabaho niya para sa Tatay Digong bilang isang presidente ng bansa. Kung gusto mong umasenso ang bansa mo, anumang bansang kinauupuan mo, ikaw leader, sabi niya ng iba, ni Marcolete, hindi tungkulin ng presidente ang pumatay o maglitis ng mga droga, pero yan ay tsak na mararanasan ng bilang isang presidente. Bilang ikaw ay presidente, 100% makakaranas ka. Kaya nga sinabi ni Pangulong Duterte, kung ikaw takot mamatay at takot pumatay, huwag kang maging presidente. Ganun lang yun. Magmula sa mga hari ng Ehipto, kala David, Biblical Times, Medieval Era, lahat ng hari matatapang. Lahat ng hari, pinuprotektahan niya yung sasakupan niya. At sa pagprotekta, walang pinagkaiba sa isang convenience store, walang pinagkaiba sa bangko, ba't yung bangko may gwardiya? Bakit may baril yung gwardiya? Sasabihin mo pa pagpasok ng bangko, oy, bakit ikaw may baril ka? Pumapatay ka siguro, no? Ganun ba yon? Pero yung bangko, halimbawa na hold up na, nagkagulo, at tingin mo yung gwardiya nilalaban, kaya nga may baril siya eh. Tapos pag lumaban yung gwardiya, sasabihin mo, wala, bakit ka lumaban? Hindi. Di ba? Kaya siya lumaban, pinagtanggol niya yung pera ng tao dun sa bangko, baka makuha. Pinutektahan niya yung bangko. Gets mo? Ganon din ang presidente ng isang bansa. Pinuprotektahan niya ang mga kababayan, mga nakatira dito sa bansa na to. At sa pagprotekta na yon, hindi may iwasan yung mga nangyayari katulad ng ginawa ng kay Pangulong Duterte. Tama, mali. Sige nga, tama ako, mali. Yeah. Parang dito mga pinklawan din to at mga to, hindi naniniwala. Parang dito ata, may napatay yata ang Amerika na pinagkamalang mangingisda lang pala. Wow, parang Kian tuloy. Parang Kian. Di ba? Inosente daw. Tila sabi nila, iba nang nasabi ng chismis. Kasi inosente daw si Kian, iba naman drugista daw si Kian. Di ba? Ito naman mangingisda daw. Sinalakay ng Estados Unidos ang ating pambansang teritoryo. Nagpaputok ng missile upang patayin ng isang abang mangingisda. Papaawa din. At winasak ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Wow, parang Kian din. Ito ang tinubuang bayan ng Bolivar at pinapatay nila ang kanyang mga anak gamit ang mga bomba. Isinulat ni Petro ang social media. Sinabi niya na hiniling niya ang tanggapan ng Attorney General ng kanyang bansa na simulan ng mga legal na paglilitis sa buong mundo sa mga korte US. Alam mo pag ang isang tao talaga ang layunin mapaganda ang isang bansa at mapaganda ang isang nasyon, katulad ni Trump, talagang ayaw nila, hindi sila maniniwala. Kay Duterte, hindi sila naniniwala. Kay Trump, hindi rin sila naniniwala. No, naniniwala sila, gusto nila doon sa masama na nangyayari. Walang pinagkaiba sa panahon ni Kristo. Sinabi ni Kristo, ako ang daan. Walang naniwala. Sino masumama sa akin? Walang naniwala. Pinako siya sa krus. At lahat ng naniwala sa kanya, pinagkangulo siya ng iba. At pinatapos ang buhay, pinapatay yung mga naniniwala kay Kristo yung mga panahon na yun. Di ba? Parang ganito eh. Ba't kaya gano'n, no? Sa Pilipinas may ganito rin. Pag nagsabi ka pag gumawa ka ng kabutihan sa Pilipinas, anti-corruption, naglabas ka ng kagaya na kay Libiste, hindi ka paniniwalaan. Di ba? Pag ikaw tumutulong ka kontra droga, war on drugs, yayariin ka. Di ba? Tila gusto nila kampihan, panaawa pa sila doon sa mga
yung mga drogista. Yung drogista na nawala, na natumba di umano sa AGK, tinumba na sa AGK, puring-puri sila doon, kawawa naman daw yun. Ilan ba naapekto ng tao na yon? Yung tao na yon, balita totoo to. Yung tao na yon, drugista na yon, nakapatay siya ng 5. Tapos naapekto niya, nagbebenta pa siya ng mga masamang gamot. Tapos yung namatay na lalaki na yun, naawa ka? Sa naapekto niya, hindi ka naawa? Ano ba naman kayo mga pink? Ganito rin ito nangyayari niyo sa Colombia, parang gano'n nangyayari. Naiintindihan nyo ba, nagigets nyo ba yung binabasa natin? Nababasa nyo naman siguro, basahin nyo na lang, kahit di ko na ulitin. Hindi agad tumugon ang White House at ang Pentagon sa mga kahilingan para sa komento ng mga akusasyon ni Petro. Sa kabila ng kritisismo ni Petro, plano ng kanyang gobyerno na usigin ang kaligtasan ng nakaligtas na ang Colombia sa mas kamakailang pag-atake ng US sa isang submersible na umano'y may kargang droga. Ayan, no? Isa pang nakaligtas na pinauwi ng Ecuador, kung saan sinabi ni Ministry of the Interior na hindi siya maharap sa mga kaso matapos makipagkita sa kanya ang mga taga-usig at makatukoy na wala siyang ginagawang anumang krimen sa loob ng mga hangganang bansa. Parang Pilipinas din, no? Walang aamin. Ang ELN na ayon kay Hegseth na target ng strike noong Biyernes ay matagal nang itinanggi ng anumang papel sa pagbibenta ng droga at nag-alok na sumailalim sa pagsusuri ng isang international na komisyon. Hindi ito tumugon sa anunsyo ni Hegseth. Regular na inuulat ng mga otoridad ng Colombia ang pagbuwag sa mga laboratorio ng cocaine at ang pagkumpiska ng mga droga na pinaniwala ang pag-aari ng guerrilla. Yan, no? Ito nga, balita, may nahuli na. Hindi pa aamin. Diba? Diniliver na maleta. Kung sinabi na yung pangalan, hindi pa naniwala. May picture na, may maleta na, hindi inimbestigahan kung saan lugar na yun. Ito, nahuli na, isang barko yata, cocaine, at laboratory ng cocaine. Hindi pa rin maniniwala. Nakita na, may laboratory na. Parang ganito nga Diba? Si Kristo nagpagaling ng bulag. Bulag, ang tagal ng bulag yung mama. Inipo ni Kristo, pinahira ng putik. Nakadilat. Nakakita. Aba, hindi pa rin naniwala yung mga tao. Ay, hindi yan. Anya, wala yan. Bulaan niya, wala yan. Pero mo, si Moses niya hinati na yung dagat Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos hinati na niya. Yung mga kasama niya, inusig pa siya Diba, anong nangyari kalaunan? Yung maglalakbay sila sa disyerto. Ikaan niya, maglalakbay kami sa disyerto. Mabubusog ba kami nito? Papakainin ba kami ng Diyos mo? Inusig pa Kasi maglalakad, nung araw kasi sa ilang, maglalakad sa disyerto, maglalakad, dati wala pang travel, lakad ka lang talaga. Taon ka maglalakad noon. Mula Ehipto hanggang Israel, nahaba noon, grabe yun. Taon nang bibilang yung maglakad noon. Mabubusog anya kami nito sa paglalakad? Anong iinumin namin tubig? Biruin mo, kinwestiyon mo ang Diyos. Hindi ka naniwala, harap-harapan ng hinati na yung dagat Makakita ka na lang hinati yung dagat ng isang tao Baka yung tao na yun, pagkatiwalaan mo Tama, mali. Diba? Nakukuha niyo yung kwento ko, naiugnay ko sa Biblia. Baka pagkatiwalaan mo, hindi ka pa rin naniwala. Nakita mo na, hindi ka pa rin naniwala. Ganito rin dito sa panahon natin ngayon. Kitang-kita na lahat ng ebidensya, kitang-kita na lahat ng mga patunay, hindi ka pa rin naniniwala. Diba? Nananaig pa rin yung kasamaan. Sabi ni Pangulong Duterte, lahat yan mga adik, lahat ng aking mga ini-GK, adik. Ay, hindi adik yung mga yan. Tao rin yung mga yan. Hindi ka pa rin naniniwala. Yung ngayon, ang sabi ng administrasyon, wala daw naman talagang kritiko si Pangulong Duterte. Hindi nagsabi, iba pala nagsabi. Wala daw kritiko si Pangulong BBM. Lahat daw yan puro trolls, bayaran daw ni Sara Duterte. So ibig sabihin yung mga nasa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, guni-guni lang yon. Walang tao sa Pilipinas. 'Di ba? Yan yung sinasabing ang matamis minamapait. Litaw na katotohanan Ayaw pa nila maniwala. Nakuha niyo yung kwento ko mga kababayan, lahat-lahat. Duktong-duktong na, baka malito kayo
namnamin nyo lang yung sinasabi ko Eh ako lang ganitong vlogger eh. Talagang ugnay-ugnay lahat ng sinasabi. Diba? Oh, dito lang kayo makakarinig niyan sa vlog na to. Na isang biblical, historical, scientifical, medical na explanation. Diba? Merong 7 pag-atake ng US sa rehiyon simula noong unang bahagi ng September. Ayon sa administrasyon, ay tumarget sa mga umano'y pagtulak ng droga, hindi bababa sa 32 katao na ang napatay. Gets nyo ba yung kwento natin mula kanina itong binabasa natin? Tungkol sa droga. At balikan natin sinabi ni Belgica, hindi malabo tayo isunod dahil mainit si Trump sa droga, ayaw niya. Tapos may nagbintang daw. May nagbintang daw si Trump, ito masama. Parang si Duterte pinagbintangan. Si Duterte daw ay talaga drug lord. Tapos kay Trump naman daw, hindi naman talaga kunwari lang si Trump na ayaw sa droga. Ang gusto lang talaga ni Trump ay yung mga oil. Bakit? Di ba pwede sabay? Gusto mo talaga oil lang? Pinatakpan mo talaga yung masama? Ha? Ikaw, tanungin kita. Ayaw mo ng droga? Hindi. Tanungin kita, kayo nakikinig kang loyalista ka. Tanungin kita, ayaw mo ng droga? Gusto? Siyempre, ayaw. Kung sabihin ko, kunwari ka lang, na ayaw mo, hindi ka papayag. Di ba? Maliban na lang kung gumagamit ka. Di ba kita, gets nyo? Di ba? Sinabi ni Trump noong linggo na si Petro ay may bagong pananaw laban sa Amerika. Nagreklamo siya sa pagpupuslit ng droga at nagpapatuloy sa kabila ng malaking pagbabayad ng mga serbisyo mula sa US, walang iba kundi ang talagang panloloko ng Amerika. Sa ngayon, ang mga bayad na ito ay anumang iba pang uri ng bayad ay subsidiya ay hindi gagawin sa Colombia, dagdag niya. Si Duterte daw drug lord daw. Wala namang ibang sasabi, si Trilly na naman eh. Di ba? Maliban kay Trilly, wala na nagsasabi yun eh. Matagal nang galit si Duterte sa droga. Sinabi ni Elizabeth Dinkinson, senior analyst para sa rehiyon ng Andes sa International Crisis Group, na nakakalito at lubang hindi matalino para sa Estados Unidos na ilayo ang pinakamalakas nitong kakusyong militar sa Latin America. Sa sandaling ang tensyon ay pagitan ng Washington at Venezuela ay nasa pinakamataas sa punto nito itong mga nakaraang taon. Anya, matagal nang itinuturing ng Washington at Bogota ang kanilang relasyon bilang pundasyon, ngunit ang karunungan iyon ay itinatapon na lamang na may tunay na kapanghapahamak na epekto. No? Nawalan ang Colombia ng malaking pondo sa US nang bawasan ni Trump ang US Agency for International Development itong unang bahagi ng taong ito. Ang mga maraming pagbawas ay maaaring makaapekto sa kooperasyon militar at makasira sa pagsisikap na labanan ang mga rebelding grupo. No, may mga rebelding grupo rin sila eh. Kung babawasan niya, makikita tayo na kung mabawasan iyan, makakakita tayo ng estrahihikong pagkawala ng kakayahan para sa militar at pulisya ng Colombia. Sa mismo sandali kung kailan hindi na hinaharap ang pinakamalaking krisis na seguridad ng Colombia sa loob ng mahigit na dekada. Problema rin sa kanya ang droga. Sa kanila. Kaya totoo yung sinabi ni Belgica, hindi malabo na may possible na tayo isunod ni Trump. Pilipinas ang isunod ni Trump. Teorya lang yan, pero possible na mangyari. Sasabihin mo naman, wala naman tayong droga na ngayon lahat sila nagkakampanya. Mas nawala nga droga ngayon kaysa sa panahon ni Tatay Digong Nak ng teting naman. Huwag nyo nga kami bulahin. Bira naman kayo. Ayan negative nga negative 27 ayan ba sisinungaling? Ito ba DDS na naman ba tong mga to? Na naman, DDS na naman tong mga to? Si Trump, DDS din? Siya sabi nila, chismis, ginagaya ni Trump si Duterte, DDS si Trump? Di ba? Okay, hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin. Paalam sa inyong lahat.